Announcement. So, sa Sunday po ang ating youth fellowship. So, again, wala tayong gawain ng hapon. Most likely, start po tayo ng alas 2. So, siguro yung simpleng lutuin na lang po sa mga bisita pong mga kabataan at may ilang mga kapastoran po yan. So, again, let us prepare for that. Okay? And another thing, inagahan po natin, although sabi ko po last time alas 3, hindi ho kakayanin, sobrang init. Okay? Ang pwedeng mangyari dyan siguro, so tignan po natin yung ah, panahon in a sense. Although naka-aircon tayo, pero syempre mataas ang kuryente. Mabuti sana kung biyasa kayo mamatdang sulu o pong maglakong kay. Pero tingnan natin siguro this time around, yan, hopefully and prayerfully talaga may discipline na po tayo. Although inagahan natin, umabot pa rin tayo sa ganitong oras. Alam nyo bakit? Una, yung mga hindi ho nakascheduled na, na testimony, hindi ho natin pinagkakait, pero ayaw ho kasi natin na magiging parang kapag testimony, parang impulse na lang. Kasi nga ho, ginagawa natin, ang testimony parang offering. Pinaghandaan mo siya. Ngayon, sa mga tumatayo naman dito, pag sinabi yung testimony, it means to testify. Halimbawa, may nakita kayong aksidente. Ikukwento niyo, ano bang nangyari? Ganito yan. Noong umpisa, ganito yung nangyari. Alam mo yan, para diretso. Ngayon, kung marami ko kayong pwedeng i-testify, parang i-bullet nyo siya na, alam sa family, sa trabaho, parang hindi siya mahaba. Kumbaga, bigyan nyo yung pinaka-gist. And then, sa kabuuan, paano yung nakita ang Panginoon? Napatunayan ko po na ang Diyos mabuti. Napatunayan ko po ang Diyos na mamalo. Napatunayan ko po ang Diyos na siya yung nagpo-provide. Okay? Para at least yung ating pong, again. Siyempre, hinahanap natin mga taong nagpapasalamat. Bakit naman hindi? Ngayon, kung given talaga na bitin pa talaga, edi magdagdag po tayo ng ilan. Okay? Kasi nga ho, sabi ko nga, yung oras, tayo tawag dito? We are stewards. Katiwala. So, pag pinagkatiwalaan tayo ng oras, ibigay natin nararapat sa Panginoon. Pero meron akong word na gustong ibigay sa inyo. The word is efficient. Efficient is different from effective. Pag sinabi effective, ano yan tawag dito? Epektibo. Transliterated Kumbaga para bang minamaximize mo, okay, yung talento. Yung efficient naman, ang minamaximize mo, oras. Halimbawa, yung kaya mong sabihin, halimbawa, yung sasabihin mo 2 hours o 1 hour na lang, pero kaya mo siyang sabihin within 30 minutes. Ang tawag doon, efficient. Okay? Effective and yet efficient po siya. Okay? Sa mga teacher, sa mga pastor, kailangan din ho yan. Ang pinakasikat ngayon sa mga pastor, hindi na ho yung mahabang magsalita, kundi yung efficient. Hindi naman ibig sabihin maiksi na para bang walang kwenta yung sinabi mo, maiksi lang, ganon. Hindi. Kumbaga para bang, okay, in a given time, you expounded what the Word of God is. Kumbaga, hindi na tayo kagaya ng naunang Baptist na tinitignan natin ang pakikinig ng preaching sa haba. Ngayon ho, hindi na. Okay? Ang tinitignan natin, makinig tayo ng salita ng Diyos kasi bibigyan natin ng oras kung paano isasabuhay. Yun ho yun. Okay? So, it doesn't matter kung nagsasalita ang speaker ng 30 minutes. As long as, alam mo yun, you understand kung ano nga ba yung kalooban ng Panginoon. Okay? Ano pa ba? Let us continue to pray for our first fruit. Okay? So, again, sabi ko nga, even though commit no kayo ng inyong spiritual promise. Sabihin ko sana, spiritual check. Ayoko lang gamitin. Baka mamaya, pagbintangan na naman tayong prosperity. Pero again, yan ay promise natin sa Panginoon. Pwede ba akong maging honest sa inyo? Pwede ba? Dahil karamihan nang nag-a-attend sa prayer meeting, mako-considered ho nating faithful. Amen? Kasi kahit na may trabaho ka, pumupunta ka Di ba? Ngayon,
kung sakaling ikaw ay tapat sa ganyang bagay at meron tayong giving. Nakikinig ba kayo? Pwede po ba yung paraan natin ng pagbibigay ay taos sa puso at may kagalakan? Ngayon, kung hindi mo feel, kasi pinagana mo, nararamdaman eh. Kasi ang totoong mananampalataya at nabubuhay sa pananampalataya, hindi nagre-reklamo yan eh. Ang nakikita niya kasi Panginoon. Ngayon, kung hindi mo feel, huwag mo nang i-chismis ang gawain ng giving. Kasi una sa lahat, instead na sumulong ang gawain, ikaw pa yung nagiging dahilan kung bakit nahahadlangan. Sa totoo lang. Yung totality, pero syempre, di naman mahadlangan ang kalooban ng Diyos eh. Kasi God is sovereign above all things. Ngayon, as a church kasi, napipigilan. Diba? So, yung feel, yung damdamin, minsan, hindi na nga okay sa'yo, nandamay ka pa. So, mahirap po yun. Kasi ang giving, napaka-ano po niyan eh. That's one of the pinnacle of test sa lahat ng tao. Kahit unbeliever, masusubukin sa pera. Maraming magkaibigan, mag-asawa, magkarelasyon, nasira dahil sa pera. Di ba? Yung issue ni Carlos Yulo, dapat personal issue yun, naging national issue. Bakit? Pera. Sa totoo lang, hindi naman yung paggalang lang, nag-start po yan sa pera. Kaya pala sabi ng Panginoon, for the love of money is the root of all evil. Diba? So, panalangin ho niyong mabuti. At ulit-ulitin ko ito sa inyo. Lahat ng ministry sa church, talagang dinidilig ng panalangin niya. Pag magbibigay kayo, nag-iipon kayo, panalangin niyo ho yan. Okay? So, lagi, ano po natin yan? Ano pa ba pwede nating i-announce? Gusto ko sanang kunin yung Friday ng devotion, kung okay lang sa inyo. For what reason? It will help the devotional leaders and all of us to review. Gamitin natin to parang Friday school. Paano uli yung pag-observe? Kasi naririnig ko merong ilan-ilan pa rin. So magbibigay pa ako ng karagdagang tip on how to observe biblical passages. Okay? Kasi naririnig ko sa mga devotional leaders, okay na. Actually, kung okay na, wag kayong titigil. Dapat mag-acquire pa tayo ng karunungan na nagmumula sa Panginoon para mas lalo nating ma-perfect, para mas lalo nating maihandog ng may kaayusan yung paglilingkod po natin sa pamamagitan ng devotion. Amen po ba yan? Amen? And kung talagang bibigyan ng pagkakataon, kasi yung prayer din naman mahalaga, although ginagawa natin yan, Monday is personal yan. Hindi naman ibig sabihin na Friday, kinuha ko, hindi nyo na pagpe-pray ang ministry. After natin mag-devotion, pwede yung isingit, pag-pray nyo po siya. Tama? Ayun pala yung nakalimutan ko. Kanina lang napansin ko to. Pag pala nagpe-pray kayo, kung sino yung magkakagroup, kayo lang pala yung nagpe-pray. Tama? So gawin natin next time ganito, para ma-saturate lahat. Magkakaroon po tayo ng shuffling of prayer requests, hindi ng groupings. Malinaw? Halimbawa, kay Nate Rose, let's say for example, 5 or 6 sila sa group. Pamimitingin niya muna, pray tayo, ganito, ganyan. So, kung sino man yung may hawak na prayer slip sa ibang grupo, kasi na-shuffle siya Okay, so bibigyan ng instruction. Ngayon, kung 6 sila sa grupo, pwede pa nilang i-divide sa 2 para mas mabilis. Mas efficient po tayo in a sense. After yung mag-pray, kung gusto pang mag-usap ng konti, fellowship, habang iba, di pa tapos, okay lang po yan. Okay? Ano yung purpose nito? Kasi para malaman din natin yung pangangailangan ng iba. Kasi nagpe-pray naman tayo every Monday ng personal Tama? Pinagpe-pray din naman natin ang bawat isa. Nagigets po ba? Ang lahat ng ito ay ginagawa natin para naiintindihan natin, may pinatutunguhan, ganito pala yun. Nagigets? Hindi lang tayo basta nag-pray. Ang malungkot to sa mga churches ngayon, ganun lang. Pray tayo. Fellowship tayo. Wala nang idea, ba't ba natin to ginagawa? Okay? Maliwanag po ba yun?
Pag-pray niyo po ako kung meron niyo pag-pray sa aking pulpit ministry, I have to unlearn all the things na alam ko for me to learn new stuff, for me to learn new things. Tinatry ko ngayon ang mag-series ng by book na hindi ko pa nagagawa. Ayan, kasi nga, mostly ang exposition po natin is connection to God. Puro ganun lang. So this time around, gusto kong maglaan ng mga time to read. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon na at least nakagraduate na tayo. So meron na akong mga time pa to read God's Word. And then God is giving us comfort. Although hindi namin pinanalangin, talagang ang Diyos alam niya yung pangangailangan mo eh. Talagang pag inuna mo siya, alam niya yung pangangailangan mo. So salamat sa mga pinag-pray na pinagpasalamat na ng aking mga kapatid, yan sina Ate Pat, yan yung blessing ni na Nanay, ni na Ate Rose. Pwede yung pumasal sa bahay, at least makita niyo maging blessing. Okay, pero kung magkakaroon na inggit sa puso, wag na lang. Hindi totoo. Hindi totoo, pero biro. May mga taong ganon. Kung hindi kakayanin ng dibdib ninyo, wag. Kaya nga may ilang pastor, hindi sila nagsasabi ng blessing kasi nga, merong ibang mga pastor, para bang, alam mo yun, dapat hindi pa kasi na-train yung puso nila na matuwa sila sa blessing ng ibang tao. So, ano nangyayari? Para bang kino-compare lang kayo, bakit siya ganito, ganon. Nagigets ninyo? Hindi natin sinasabi pinagdadamot, ha? Ang sinasabi natin, depende sa kakayanan ng inyong puso at inyong damdamin. Kaya nga, i-train nyo lagi. Pag may blessing yung iba, Amen! Praise the Lord! Diba? Alam mo yan, huwag kang mainggit. Darating din sa iyo yan. Kung sa paano paraan, hindi ko alam, pero darating yan. Bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hindi ka magkaroon ng sasakyan, dahil maganda ang relasyon mo sa Panginoon, lahat ng masakyan mo, nililibre ka sa jeep. Nagigets niyo? Hindi nyo alam ang paraan ng Panginoon eh. Tama? So, at least pakisama po yan sa panalangin natin. Okay? Kung pwede nga lang, panalangin ko, lahat kayo maging milyonaryo para walang natin problemahin ng pera no? Wala Mas gusto ng Panginoon siguro, anak, mas gusto ko na magtapat ka sa kabila ng kahirapan. And someday, makikita mo ang pagpapala na ibubuhos ko sa iyo kung patuloy ka magtatapat sa akin. Hindi ko alam Basta ang alam lang natin, ang Diyos ang nangako, susunod tayo. May blessing o wala, susunod pa rin tayo. Amen? Hindi na tayo papakatagal. 7 minutes. Para 8. Okay? So, buksan po natin ang ating mga Bible doon sa naputol po nating pag-aaral sana in John. Okay? In John chapter 9, reading from verse 1 hanggang verse 7. Okay, John chapter 9, verse 1 hanggang verse 7. So, babasahin niyo po sa verse 3 at sa verse 4 at sa verse 5. 3, 4, 5. Bakit? Ang Panginoon po nagsasalita dyan. Okay? And then the rest, ako, 1, 2, 6, hanggang 7. Okay? So, let us read. As Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciple asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parent, that he was born blind? When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay out of spittle. And he anointed the eyes of the blind man with the clay. And he said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, which is interpreted, sent. He went his way therefore and washed and came seeing. Amen. Tayo po'y manalangin. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ibinigay niyo po sa amin. Ama, we accomplish much because we believe that your Spirit is with us. Alam po namin, Panginoon, na patuloy na ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa bawat isa po sa amin. Hinihingi po namin na paglilinis na nagmumula sa inyo. As we study your word, Father,
We ask that your blessing and your Spirit will continue to fill us to live in accordance to your will. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So let us answer the question, why we should not analyze any situation in our way of thinking. So parang title siya, and yet it's a form of a question. Why we should not analyze any situation in our own way of thinking. Okay? Bakit hindi natin kinakailangang i-analyze ang anumang sitwasyon sa pamamagitan ng sarili nating karunungan or pag-iisip? Tandaan ninyo, the mind is powerful. Tama po ba? Kung ano yung iniisip mo, madalas yan ang mangyayari. Tama? But, wag ko kayong magkakamali doon sa sinasabi nilang manifest. Iba ho yun. Halimbawa ganito, kapag lagi nating iniisip na tayo po ay mahirap, wala nang pagsulong sa buhay, na naging konsepto mo na siya kasi yan yung nasa isip mo, kumbaga para bang you are not just inviting something that will happen eventually, but ano nangyari dito? Kontra po yan sa salita ng Diyos. Pero kung kabaliktaran, ang iniisip naman natin ay napupuno ng mga bagay na patungkol sa Diyos, magagawa mo ang mga bagay na imposible. Bakit? Hindi sa sarili mong talino, kundi sa pamamagitan ng talino ng Diyos na i-accomplish ang lahat ng hinihingi at hinahanap ng tao. Kapayapaan, kagalakan, lahat ng ito, mga kapatid, matatagpuan sa salita ng Diyos, sa relasyon po natin sa Diyos. Now, dito sa ating storya, meron po kasing naging usap-usapan. Tingnan natin sa Tagalog, verse 1. Sabi dyan, no, as Jesus passed by, ano pong nangyari? Nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kanyang kapanganakan. So, that's the case. Para bang it's a case study na para bang they have to analyze what went wrong, anong nangyari. Okay, sabi sa verse 2, ganito. At tinanong sa kanya ng kanyang mga alagad. Of course. Okay? So, as a disciple, they're learning about God, about sin, and about the effects of sin. Siguro naisip nila kung bakit may ganito, kasi may nangyari bago ito. So, nung tinanong nila, sabi nila, Rabbi or Guro, teacher, because they are the disciples, ang sabi dyan, sinong nagkasala? Parang medyo may pagkaabogado ang dating eh. Diba? Ito yung kaso. Okay? I'm presenting it to you. Okay? Tapos ang sabi dyan, no, sino nagkasala? Ang taong ito? Okay? O ang kanyang mga magulang upang siya ay panganak na bulag? Now, you have to understand, mga kapatid, there's an answer dyan sa bagay na yan. But the Lord is teaching the disciples, hindi magkaroon ng mga sagot sa katanungan panlupa na wala namang koneksyon sa relasyon po nila sa Diyos. Pwede yung kasi mga kapatid, ang dami-dami mong alam, pero wala kang alam. Pwede ba yun? Opo, marami kang alam sa salita ng Diyos, pero hindi ka konektado sa Diyos. Actually, mas hinahanap pa nga yun ng Panginoon eh. Tama? Tama? Anong sabi ng Panginoon? Diba? Na kapag magmamalaki ka, hindi mo dapat pagmalaki yung lakas. Hindi mo pagmamalaki yung talino. Hindi mo pagyayabang, pagmamalaki, yung kasikatan o kapangyarihan. Ano daw dapat yung pinagmamalaki natin? Nakilala natin siya. It means you are connected to God. So balik po tayo dito. So they are asking question, siya ba yung nagkasala o ang kanyang magulang upang siya ay ipanganak na, ano sabi dyan? Bulag. So they are asking question. But sadly, anong sagot ng Panginoon? Ang ganda ng sagot ng Panginoon in verse 3. Ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, hindi sa taong ito nagkasala, ni ang kanyang mga magulang man. Ngunit, or kundi, upang mahayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Dinivert niya.
Hindi dahil sa, hindi valid yung question. Kaso nga lang, hindi siya connected, mga kapatid. They are the disciples. So, ang dapat nilang ginagawa, hindi makaalam ng maraming katalinuhan, kundi mas makilala nila ang Diyos. Katangian ng Diyos, gawa ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kapag naging mananampalataya ka, okay, hindi baptist, naging mananampalataya kay Kristo, hindi mo natin pinapalawak yung ating kaalaman. Kundi, sinisiguro po natin na nagkakaroon ng transformation. Bible is written not for our information only, but for transformation. Kasi dati tayong hiwalay sa Diyos. Wala tayong kaalam-alam sa Diyos. Ang alam mo lang, God is love. Doon lang. Bakit gumawa ng kasalanan? Hindi, God is love. Walang impure. Bakit? God is love. Ayaw ba ng Diyos na mapunta ang tao? Yung nga lang ilagay mo yung daliri mo sa kalan, di ba masakit? Yung pang buong katawan mo at buong buhay, pupunta ka sa impyerno, hindi gagawin ng Diyos. Bakit? God is love. Alam mo bakit? Kasi nga, hindi nila kilala ang Diyos. Amen? Uy, amen. Kasi kung kilala mo ang Diyos, hindi lang siya basta pagmamahal. Ano siya? Banal. Ano siya? Makatarungan. Makinig kayo. Ginagawa ang kalokohan, papaluin ka niya. Anong lab-lab? Maglalagablab ang puwet mo sa palo. Hindi pwedeng lab lang. So, the Lord Jesus is teaching the disciples, hindi kayo dapat ganyan mag-isip. Okay? Hindi yan. Kundi, sabihin na natin, sige, nangyari yan, para ano daw? Ang sabi dyan, upang mahayag sa Kanya ang mga gawa ng Diyos. Yun dapat yung tinitignan ninyo. Ngayon, bilang believer in Christ, the character of God, the work of God, the miracle of God, doon tayo dapat nakakonsentrate. It's all about Him. Kaya kayo laging nakasimangot, kaya kayo laging nagre-reklamo, ang layo natin sa Diyos. Hindi ibig sabihin na sa gawain kayo ng Diyos ay malapit kayo sa Diyos. Tandaan nyo yun, ha? Magkaiba ho yun. Ano, sabihin natin, kahit pala hindi na tayo magsimba, kahit hindi na tayo mag-attend ng prayer meeting, hindi, wag naman ganun. Masyado ka namang hurumentado. Wag ganun. Kasi kung malapit ka naman talaga sa Diyos, hindi mo papabayaan ang gawain ng Diyos. Diba? Pero hindi rin naman natin dapat itutok lang, please makinigo kayo, na para bang nandiyan ka lang, wala nang effort on your part to persevere and somehow to work out your salvation para kilalanin ng Panginoon. Paano nangyayari yan? Pag may mga problema po tayo, nagpapatuloy po tayo. Ang tawag doon, perseverance. Alam niyo, nakakatuwa ang testimony ninyo. Nahawa na kayo ni nanay. Ayaw niyo ng devotion. Gaya-gaya kayo, no? Pero sa totoo lang, walang normal na Kristiyano talaga ang gugusto ng devotion. Lalo na kung gigising ka ng alas 5 ng madaling araw, and some of you gumigising pa ng 4:30, and some are 4 a.m. gumigising. Diba? Pero later on, bagaman nahihirapan kayong mag-observe, nakukuha nyo na daw. Amen. Diba? Hallelujah. Minsan natatakot tayo mag-hallelujah kasi, sa born again niya, pastor, hindi ho. Kayo talaga, O para maiba, Maranatha naman. Ano yung sabihin ng Maranatha? The Lord will come. Diba? Nawa, dumating na yung Panginoon. So, balik ko tayo. Dati nahihirapan kayo. Ngayon, okay na. Ang tawag ko doon, perseverance. What if huminto kayo? Nakikinig ba kayo? Malaking problema ng taong huminto at yung taong pahinto-hinto. Kala nyo, huminto lang? Hindi. Feel ko mag-devotion ngayon. Parang, may gusto akong sabihin maganda. Ayos. Ang tawag dyan, hindi ka na nagtitiwala sa Panginoon. Mas gusto ng Panginoon na kahit hindi mo ramdam yung devotion, tamad na tamad ka mag-devotion, alam mo yun, hindi mo naiintindihan. Pag nagbabasa ka, 10 demonyo nagpapaypay sa mukha mo, talagang antok na antok ka, pero gustong-gusto mo mag-devotion. Doon natutuwa ang Diyos.
Ibig sabihin, kahit na nahihirapan, nagpapatuloy. Ulitin ko ha, may problema ka kapag ikaw ay humihinto at pahinto-hinto. Anong problema yan? Marami. Hindi ako Diyos para alamin yan, malaman yan. Pero it boils down, may problema ka sa isip. Oh, hindi totoo. Miniman natin hindi. Pag malayo ko sa Diyos, sira ang ulo natin. Forgive me for the word, pero yun yung katotohanan. Walang katinuan na malayo sa Diyos. Amen? Tapos, ang lakas mo pang mag-post sa FB. Ha? Eh di kayo ng banal. Mga tipong ganon. Oo. Pastor, pinapatama. Oo, inaamin ko. Pinapatamaan ako. Bakit? Nabubuhay tayo sa mundo ng FB ngayon eh. So, para di makita ni Pastor, i-hide natin si Pastor. Amen? Akala mo naman sa akin ka naglilingkod, kapal naman ang mukha mo. Amen? Tinatamaan na ba lahat? Amen. Glory to God. Hallelujah. Okay? Kahit na i-hide mo sa akin, merong mata na kahit kailan ay hindi ka makapagtatago at yan ay mata ng Diyos. Hindi ko pwedeng itago yan. So you see, it is important for us believers, lumaba tayo. It is important for us believers na alalahanin natin at ingatan natin yung relasyon natin yan sa Diyos. Siguro may gusto man akong tandaan na word ninyo ngayong gabing ito. Okay, ang Kristiyanong humihinto at pahinto-hinto may problema. Amen? Mamaya i-post niya kung talagang gigil ka sa mo. Amen? So tuloy po tayo. So why we should not analyze any situation in our own way of thinking. Number one, because we could have a wrong perception of that situation. Okay? We could have a wrong perception of that situation. Or to make it short, baka na-judge mo siya quickly. Okay? Baka na-judge mo siya ng wala sa oras. So, anong gusto po nating sabihin po dito? Kasi mga kapatid, ulitin natin ha. In-analyze nila. Ang problema, sa pag-a-analyze nila, wala ho sila doon sa portion, doon sa area, na dapat ang isip nila, isip makalangit, isip makadiyos. Kasi kung ang isip po natin ay hindi ho isip ng isang taong may Diyos, kahit na lang, pwede natin maisip. Kaya kung hindi ho guided ng Spirit ang ating buhay, lagi ho tayo nakakasala sa isip. Nakikinig po ba kayo? We are all prone. Yung isang kasalanan niya, bakit? Wala nakakakita eh. Amen? Kahit naman magsabi kayo ng masama sa pastor ninyo, wala naman ibang tao makakarinig eh. Kaya nga, ang dali magkasala niyan. So, when we want to follow Christ and we want to obey His voice, anong sabi ng Bible in Colossians chapter 3? Set your affections on things above. Yung paraan ng pag-iisip mo, dapat makalangit. Actually, hindi ito madali. Mahirap siya. To get that kind of mentality, dapat babad ka sa salita ng Diyos. Amen? Kung ano yung pinagbabaran mo, yun yung magiging lasa, yun yung magiging itsura, yun yung magiging amoy. Para sumarap ang daing, ibabad mo siya sa suka. Kung gusto mo magdaing, ibabad mo yung isda sa suka. Yun pala yun. Ang hirap naman no, na binabad mo siya sa suka, tapos lasang tide yung yung daing mo. Tama? Ganun din sa isip ng tao. Kapag ang isip mo, binabad mo sa salita ng Diyos ang lalabas dyan. Ngayon, kung may pangit na lumalabas, kasi isip dyan nagsisimula yan eh. Tama? And then later on, sa ating kamay,
sa ating paglakad, sa ating kasama, sa ating pinopost. Hindi lumalabas yun eh. Amen? So, bakit natin kinakailangan na wag munang basta-basta i-analyze ang bawat sitwasyon sa sarili nating karunungan? Kasi baka mamaya we are judging too quickly. Hindi mo pa nakikita yung mga bagay na dapat makitid pa ang isip mo. Limitado pa ang isip mo. Pero kung may isip ka ng Panginoon, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ka magre-respond based sa situation, kundi saan? Sa salita ng Diyos. Kaya pala, sa mga nanay, kinakailangan babad ang isip sa salita ng Diyos. You know why? Kasi nga, there are a lot of things in life na hindi natin kontrolado. So kapag inisip mo ng inisip yan, tapos na problema ka, ang tawag dyan, anxiety. Tapos pag pinagtagal mo sa isip mo yan, mga mahal na nanay, ang tawag dyan, nakaka-stress. At pag tumagal pa yan na nagiging critical ka na sa mga tao nakapaligid mo sa'yo, na parang wala nang lunas, ang tawag dyan, depression. Buti sana kung depression, isip lang, hindi eh. Kilala nyo si Willie Ong. Kilala nyo? Ano daw ang nag-trigger ng cancer niya? Stress. But actually, it borders between depression na yun eh. Siyempre, hindi niya aminin, doktor siya eh. Sa totoo lang, pero depression yun. Isipin nyo ang gusto niya lang tumulong sa sambayanan. Tapos, yung ginagawa niya maayos. Diba? And then later on, anong sabi niya? Nakakatanggap siya ng pambabas. Ano pang sasabihin mo sa Pilipino? Pilipino, gawa mo na masama o mabuti, masama pa rin sasabihin sa bibig niya eh. Kaya pag-pray niyo, makakilala sa Panginoon si Doc Ong bago man lang siya kunin. Or kung hindi man, actually, hindi ako nakafocus sa kagalingan eh, makakilala sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, hindi deserve ni Doc Ong ang Pilipinas. Mabait eh. Kaya sana makakilala kay Lord. Diba? May magsabi sa Kanya. Diba? Hindi naman ako sikat para kausapin siya eh. Ako sana nakakausap. Diba? Lalo na ngayon, nasa Singapore siya. Kung may mga maging ma-update kayo, yan sa mga ganyan. Pag-pray nyo mga ganyang klaseng tao. Kasi nakakalungkot lang, yung mga tao mabubuti, tapos they are relying in their own goodness, talagang sila yung dapat na iluhod, iiyak sa Panginoon eh. Kasi, alam mo yun, talagang nahirap makakilala sa Panginoon yung feeling niya mabuti siya. Okay? Hindi ko na sinasabing gano'n si Doc Ong. Sinasabi ko lang, yung case natin, specifically here in the Philippines, kapag marami kang ginagawa mabuti, parang, alam mo yun, hindi ko kailangan yan kasi ginagawa ko na nga to eh. Ito yung kabayaran someday na pagpunta ko ng langit because I'm doing good. Amen? So, going back, so sabi nga natin, if we want to follow Christ, so anong dapat po natin tandaan? Di ba? Ayun we should not analyze any situation based on our own thinking. Why? Kasi gusto ng Diyos, ang isip mo, makalangit. Ang isip mo, maka-Diyos. Amen? Ang isip mo, maka-Diyos. Kasi kapag hindi, ano sabi ng point number 1? We could have a wrong perception about a situation. Actually, hindi naman natin trabaho ang kilatisin ng sitwasyon eh. Alam niyo, mabibigo lang kayo eh. Dapat kilalanin ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay. Amen? Sa ayon at sa gusto, mangyayari kalooban niya. Hindi siyang susunod sa iyo. Ikaw ang susunod sa Diyos. At kapag hindi ka sumusunod sa Diyos, puro frustration ang buhay mo. May tamang word dyan eh. God is sovereign. Siya may hawak. Siya may control. Siya may alam. Number 2, okay, why we should not analyze any situation in our own way of thinking, because God is doing something amazing. Okay? Ulitin ko. God is doing something amazing. Kumbaga para bang, wag mo munang husgahan. Bakit? Hindi pa tapos ang Diyos. Amen? Now, ang sabi ko kasi dito, sa verse 3, di ba? Sabi ng Lord sa mga alagad, huwag kayong mag-focus dyan. Kundi sabi niya, kung bakit nangyari yan, but the work of God should made manifest in Him. Take note ha, kukunin natin yon. Okay? But that the works of God,
Ang tanong, paano? Ang sagot sa kasunod na verse. Anong sabi sa kasunod na verse? Sabi dito, yun pala yun. Sino yung works of God na tinutukoy ni Jesus? Siya. Okay? I must work the works of Him. Ayun yun eh. Di ba? That sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Di ba? So, mga kapatid, sa mga talatang ito, pinapakita na bagaman nangyayari ang mga bagay o pinapaintulutan ng Diyos sa mga bagay na sa akala natin hindi maganda, itayin mo lang kasi may gagawin ng Diyos. Baliktarin natin. Kung sa palagay ninyo, hindi ako magaling na pastor, steady lang, hindi pa tapos ang Diyos. Tsaka niyo babalik na yun. Kung may kapatiran kayo, minsan gigil kayo, di ba? Ngayon, sa mga pinanggigigilan, okay lang yan kasi nga ginagawa na out of love. Di ba? Ang hirap kayang kumuha ng totoong pagmamahal sa panahon natin ngayon. Sa panahon ngayon, para mahalin ka, dapat meron kang i-offer kapalit eh. Hindi, totoo. Sa panliligaw, ba't ka minama? Kasi maganda ka eh. Ba't ka iboboto? Kasi nabigyan ka ng 500. Pero sa family ng Panginoon, ano man ang maging motibo sa pagkokorek, tandaan mo, galing yan sa Diyos. Hindi yung matatawaran. At kung sakaling nararamdaman mo, pinipersonal ka, hindi ba kasalanan nyo sa Diyos? Di hayaan mo ang Diyos na magparusa sa Kanya. Pero kung ang ating pagkokorek sa bawat isa ay nagbubunga ng eagerness, isang marubdob na pagnanasa na lumakad ayon sa kalooban ng Diyos, pagpasalamat mo yan. Huwag mo nang post sa Facebook, nagalit ka. Buti sana kung inad mo yung kinagagalita mo, hinide mo naman. Ano yun? Tsaka isipin ninyo, makinig kayo, please, makinig kayo, dito ang tingin. Masama ang loob mo, imbis na tumakbo ka sa Diyos, tumakbo ka sa FB. Ano yun? Tama ba yun o mali? Hindi kaya na may personal lang ako. Kasi kung hindi natin aabutin ang mga ganitong klaseng bagay, babaliwalain nyo lang eh. Pasok dito, labas dito. Masama ba na encourage kayo na magpatuloy kayo sa gawain ng Panginoon na masigitan ninyo paglilingkod ng Panginoon kaysa sa trabaho? Isa bang malaking kawalan na paglilingkod sa Diyos? Ang tunay na spiritual na tao, sinusunod ang kalooban ng Diyos. At hindi niya kayang ipagpalit ang gawain ng Panginoon higit sa ano pa mang bagay. Sabihin ko niyan, nagkaapo ka lang, kinalimutan mo ng Diyos, magagalit ka ngayon sa akin eh. Gusto mo lang maging top sa klase mo, sinabi ko lang, tapat ka sa mga, magagalit ka ngayon sa akin eh. Ang hirap po mag-preach ngayon. Pero sa bagay, ang pag-preach naman namin, hindi naman para i-please ang tao. Sa Diyos din naman yun eh. Sabi nga ng kasabihan, kung galit ka sa akin, punitin mo mukha mo. Saan galing yung pastor? Sa nanay ko yata. I'm just kidding. Okay? So tandaan niyo, God is not finished yet. So meaning, God allowed, God is doing something amazing. Sabihin niyo nga, amazing. Yan yung ginagawa ng Diyos sa iyo. So huwag tayong pahinto-hinto at huwag kang huminto. Kasi pag ikaw ay huminto, may problema ka. Sa isip, sa spirito, sa ugali. Huwag mo nang ilaban, isuko mo na lang. Kasi ang taong sumusuko, sa Panginoon ang taong sumusuko sa Panginoon, nagtatamo una ng kapatawaran. At kapag sumunod ka sa Kanya, anong tinatamo niya? Pagpapala. Hindi ka muna pagpapalain ng Diyos. Take note baka nalilito kayo. May ginagawa ka loko. Hindi, mag-attend ka lang ng prayer meeting para i-bless. No,
hindi kayo bibless. Kasi dapat ayusin muna, relasyon mo muna sa Diyos. Kaya nga, before the blessing, forgiveness muna. Bakit? Nagpapaayos tayo sa Diyos. Forgiveness. Ano pa yung pangatlo? Ako, umabot tayo 8:21. So, God allowed it to be shown for you to take part of it. God allowed it to be shown, inahayaan ito ng Diyos na ipakita sa iyo, ano yun, yung bad situation, for you to take part of it. Para maging kabahagi ka. In short, para maging blessing ka. Nakakalungkot, Kristiyano ka, hindi ka nagiging blessing sa iba eh. Nagiging ano ka? Sumpa. Di ba, no? So, ang taong pinagpapala, hindi napuputol sa kanyang pagpapala. Nagiging pagpapala siya sa ibang tao. Okay? Kaya nga may sopa na kami. Biglang punta din. Yung pagpapala, no. It is not just the material blessing. Binigyan ka ng kapayapaan, huwag kang manggulo ng ibang tao, huwag mo na i-chismis. Maging source ka rin ng kapayapaan, kagalakan ng ibang mananampalataya. Kaya nga, dapat maging sensitive tayo eh. Yung bang kausap ko, ito ba yung nagiging source of blessing? Or curse? Yung sinasabi niya ba ay nakapagdudulot ng kagalakan, kapayapaan, kalakasan? Pag hindi, iwanan niyo na. Mga dati kayong naunang kasama. Tama? Mga kasama ninyo. Sila yung nagdala sa inyo. Na dapat sila yung nagiging example. Ano nangyari? Hindi na nagpatuloy. Hindi ako galit sa mga taong, ulit-ulitin ko ito sa inyo. Hindi ako galit sa mga taong humiwalay sa atin. For as long as they continue the ministry. Kasi alam nyo mga kapatid, saan sa gusto, makikita nyo rin yan sa daan. Wag na lang sa daan. Palagay mo, kung totoo nakakilala sa Panginoon, hindi kayo magkikita sa langit. Eh di napaka-awkward naman. Hindi mo siya pinansin dito, pagdating sa langit, hindi mo papansinan. Diba? Di ba binatukan ka ng anghel? Ikaw. May ganun, pastor? Hindi ko alam. Pero nagigets yung point, right? Habang hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon, always remember that, na kinakailangan nating mag-take part. Kaya nga sinabi ito ng Panginoon sa kanila, kung sinasabi niya, kung ako nga pinadala para magtrabaho, kayo din naman. Hindi yung trabaho manghusga. Anong sabi diyan? That the works of God should made manifest in Him. Remember, you are a work of God. You are His creation. Anak ka ng Diyos. Dapat naging pagpapala ka. Ang buhay mo pinagpapala, dapat hindi pinagpapapalo. Magsawa naman kayo. Or hindi nyo alam. That's the saddest part of being a Christian. Bakit? Hindi mo tinrain ang sarili mo to be sensitive sa tawag ng Panginoon, sa palo na. Kaya wala lang. Kaya pag may hardship ka, lagi, pagsubok lang to. Di mo alam, tinutuwid ka ng Panginoon. Ba't di mo na-detect? Kasi nga, ang layo-layo mo sa Diyos. Buti na kung ganun eh. Paano kung di tayo ligtas? Kung sakasakaling pinauulit-ulit natin ang kaligtasan, dinuyo kasi yung pinakamahalaga eh. Kahit naman sabihin ka kung hindi ligtas, kung alam mo sa sarili mo, ligtas ka, dapat nagpapatuloy ka. Kasi una sa lahat, di ka naman sasabihin na hindi ligtas kung di ka nagte-take part sa gawain ng Diyos. Tama? Tama ba? Kasi, kung ligtas ka, yung kagalakan mo sa gawain ng Diyos. Bakit? Sa Diyos ka eh. Tapos, di ka nag-a-attend ng gawain ng Diyos. Ang dami-dami natin dahilan. Dami-daming dahilan. Mapagtakpan lang ang kasalanan. Ngunit alam ng Diyos ang iyong kalooban. Pagkat ang dami. Ang dami mong dahilan. Kaya kung meron kang kapatid kay Kristo na
sinasampal ka metaphorically, at talagang gusto ka sampalin physically, salamat Lord at least mahal ko, may nagpapaalala sa akin, sana ganun eh. Di ba ka natutuwa pag may nagpapaalala sa inyo? I remember Doc Gavino Tika. It's an old story, and I don't know if that is true, pero dahil paulit-ulit, ang sabi niya, tawag dito, pag siya ay nakakaranas ng hardship, sigurado, galing yun sa Diyos. Ibig sabihin, kinakausap siya. So one time, parang hindi niya maramdaman, na parang bang, alam mo, lobat. So parang naramdaman niya, ang buhay niya, smooth sailing. Imagine yun. So nag-pray siya sa Lord. Sabi niya, Lord, bakit ganito nangyari? Ang ginawa niya, lumuhod siya sa gitna ng kalsada. Lord, bakit? Hindi na ba ako mahal? Maya, lahat ng tao, minumura na siya. Ay, ginagawa mo dyan, baliw kaya baliw. Nung na-realize, Lord, thank you po mahal mo pala ako. Nag-gets yung story. Sometimes, we're so much into comfort na nakakalimutan natin na yung hardship sa pinagdadaanan natin, kamay yan ng Panginoon na nagpapaalala na anak, andi dito ako. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang salita in the book of Psalm, be still and know that I am God. Pag sinabi yung be still, ibig sabihin you have the kind of situation na kinakailangan mo siya makita. So sinasabi doon, steady ka lang. Alalahanin mo, nandito ako. Akong bahala sa iyo. Amen? So if we are in any situation, do not analyze that situation in your own way of thinking. Why? Kasi may gagawin ng Diyos. And the work of God should be seen in you. And you must become what? A blessing also unto others. Pwede po ba yun? So, yun lang po yung ating mensahe. Ano gagawin po natin? Sasabuhay po natin ang ating narinig. Hingin ko po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Muli, Ama, kami po yung nagpapasalamat ngayong oras na ito. Kamayan po tayo. Salamat po and good evening sa bawat isa. Maging nasa online, magandang gabi po.